Kabanata 201. Huminga ng malalim si Nolan, mukhang tense ang mukha. Ako na, paano ko hahayaan ang ibang lalaki na bumili ng ganitong bagay para sa kanya? Kinuha ni Nolan ang susi ng kotse at nagmamadaling lumabas, naiwan ang nagulat na babae. Pagkatapos ay nagmaneho siya papunta sa pinakamalapit na convenience store. Ito ang unang beses niyang bumili ng ganoong bagay para sa isang babae, at hindi niya alam ang brand na ginagamit nito sa lahat ng oras na ito, kaya bumili siya ng tig-iisang pakete. Pagdating niya sa cashier para mag-checkout, ang babae na nakatulog sa cashier ay nagising sa tambak ng mga sanitary napkin sa conveyor belt. Tinitigan niya si Nolan na may awkward na tingin. Anong klaseng obsession meron ang gwapong binata na ito? Malungkot ang ekspresyon ni Nolan habang siya ay tinatitigan, kaya kinuyam niya ang kanyang kamay, inilagay ito sa tabi ng kanyang bibig, at tumahimik. Pinibili ko ito para sa aking asawa. Kasal ka na. Oh, ang galing. Noon lang naalis sa hinala ng babae at ibinalot ang lahat ng sanitary pad para sa kanya. Buti na lang at walang customer sa tindahan sa ganoong oras. Nagmamadaling umalis si Nolan pagkatapos bayaran ang bill. Pagbalik niya na may dalang malaking bag na puno ng mga sanitary napkin, malapit nang malaglag ang baba ni Maisie sa lupa. Tinalikod ni Nolan ang kanyang ulo at iniabot ang malaking bag sa kanya. Hindi ko alam kung anong brand ang ginagamit mo, kaya binili ko ang bawat brand. Kumaibat ang mga sulok ng labi ni Maisie nang dumukot ito sa kanya ng isang bag. Salamat. Agad niyang isinara ang pinto ng banyo at sumandal sa likod ng pinto, namamatay sa kahihiyan. Umaba si Maisie, at dinala ni Nolan ang chamomile tea sa hapagkainan. Medyo masama ang pakiramdam ni Maisie sa pag-abala kay Nolan na lumabas ng gabing-gabi para makabili ng kanyang sanitary pad at gawin ang kanyang chamomile tea. Hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan ang ideyang ito na ang prestihiyoso at kilalang lalaki na ito ay hindi papansinin ang kanyang katayuan sa lipunan upang bilhin ang kanyang mga pambabaing pangangailangan. Umupo siya sa harap ng mesa, kinuha ang mug, at ininom ang chamomile tea. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan siya. Nolan, napagtanto ko na ikaw ay isang mabait na tao kung minsan. Natigilan si Nolan ng ilang segundo, pagkatapos ay pumulupot ang kanyang mga labi at nagbigay ng ngiti. Ngayon mo lang napagtanto. Ibinaba ni Maisie ang kanyang mga mata at hinayla ang gilid ng kanyang labi sa gilid. Lalaking lalaki ka kapag seryoso. Napangiti si Nolan habang dahan-daang tumayo. Kung natapos mo na ang tsaa, pumunta ka sa study room. May ipapakita ako sa iyo na sigurado akong magugustuhan mo. Na-curious din si Maisie sa gustong ipakita sa kanya ni Nolan. Tiwalang-tiwala siya na tiyak na magdudulot ito ng interes sa akin. Siguro ito ay isang bagay na talagang hindi ka panipaniwala. Pagpasok niya sa study room, nakita niya si Nolan na nakaupo sa malambot na sopa habang nakakross ang mga paa. Ang kanyang manggas ay nakapulupot hanggang siko, at matamlay siyang nakatingin sa monitor ng computer habang ang kamay ay nakasandal sa kanyang baba. Ano sa mundo ang plano mong ipakita sa akin? Naglakad si Maisie sa kabilang side ng couch at umupo habang si Nolan ay iniharap sa kanya ang monitor. Sa hindi inaasahan ay dama po ang kanyang tingin sa isang video na nakapost sa screen, sa sobrang galit niya ay namula ang kanyang pisngi. Tumalikod siya at pinagsabihan, Nolan, bastos ka. Huwag mo akong kaladkarin kapag gusto mong manood ng porn. Tingnan ng mabuti ang babae sa video. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Nolan dahil wala siyang pakialam sa larawan. Panay ang tingin niya sa mukha ng babae. Kinusot-kusot ni Maisie ang mga mata at dahan-daang. Ibinalik ang tingin sa screen. Ang hitsura ng batang babae na ipinakita sa screen ay mukhang katulad ng kay Willow. Ito ba ay si Layla Scott? Napatingin sa kanya si Maisie na may pagdududa. Bakit ka magkakaroon nito? Nahuli ko ang mga taong kumidnap sa iyo, at may ipinagtapat sila sa akin. Tumingin si Nolan sa kanya at itinaas ang kanyang kilay. Hindi mo ba gustong malaman kung paano ipinanganak ni Layla si Willow at nakuha ang kanyang posisyon sa Vanderbilts? Mahigpit na nakadikit ang mga labi ni Maisie habang nakakunot ang kanyang mga kilay. Ang alam niya lang ay nakilala na ng kanyang ama si Layla at nakipagrelasyon sa kanya pagkatapos ng maraming gabi sa tiles. Lihim na ipinanganak ni Layla ang anak ng kanyang ama makalipas ang 2 taon. Kabanata 202. Kinuha ni Nolan ang isang sobre sa isang folder at iniabot sa kanya. Tignan mo ito, ang sobre ay puno ng mga larawan. Isa-isa silang dinaanan ni Maisie, at unti-unting lumamlam ang kanyang ekspresyon. Bagamat ang mga larawan ay kinunan mahigit 20 taon na ang nakalilipas, napakalinaw ng mga ito.
Ang babaeng nagpapasaya sa grupo ng mga lalaki, na naka-makeup at napakaganda ng damit ay si Layla nga. Sa ilan sa mga larawan, makikita siyang nakikipaghalikan sa ilang lalaki at nag-stripteases habang nakatayo sa mga mesa. May mga larawan pa nga ng kanyang pag-arte ng sobrang intimate sa iba't ibang lalaki. Ang gayong ligaw at mapang-akit na panig ni Layla ay isang bagay na hindi pa nakikita ni Maisie. Kung tutusin, kahit na si Layla ay palaging isang skimming bitch sa impresyon ni Maisie, siya ay isang ganap na kakaibang babae sa kung ano ang kanyang hitsura sa mga larawan. Sandali lang. Kung ang pribadong buhay ni Layla noon ay napakagulo, posible bang? Sa pagtingin sa ekspresyon ni Maisie, alam ni Nolan kung ano ang naiisip niya at pumikit siya. Ang mga tao sa Underground Freeway ay pamilyar kay Layla. Kung tutusin, 9 sa 10 sa kanila ay mga customer niya. Ang salitang, mga customer, ay nagbigay kay Maisie ng pangkalahatang ideya. Si Layla ay nagtrabaho bilang isang patutot bago ito. Familiar ba siya sa mga tao ng Underground Freeway? Bahala kang mag-isip. Kung hindi, hindi niya magagawang kumuha ng grupo ng mga goons na iyon para dukutin ka. Madilim ang mga mata ni Maisie. So, hindi naman siguro nabuntis ni Dad si Layla noon. Bahagyang umangat ang mga labi ni Nolan. Matalino ka naman sa sarili mo. Hindi talaga anak ni Stephen si Willow. Napabuntong hininga si Maisie. Talagang nagawa ni Layla na itago ang katotohanan ito hanggang ngayon. Speaking of it, baka hindi pa nga alam ni Layla kung sino ang biological father ni Willow, at nagkataon lang na sinamantala ang tatay mo. Hindi lang noon. Pinaplano na ngayon ni Layla na magbuntis ng isang sanggol sa pamamagitan ng ibang mga lalaki, pagkatapos ay ibalik ang bata sa Vanderbilts bilang sa iyong ama. Natigilan si Maisie sa kinatatayuan, nag-iisip ng kung ano-ano. Masyadong nagkataon ang pagbubuntis ni Layla. So actually, hindi pa siya buntis. Ginagamit lang niya ang pagbubuntis para maantala ang hiwalayan. Pagkatapos ay ibabalik niya ang sanggol sa Vanderbilts kapag nabuntis siya sa pamamagitan ng ibang lalaki. Hey, hindi ko nahahayaang mangyari yon. Tiningnan ni Maisie ang mga litrato sa kanyang mga kamay, may naisip bigla, at napangiti. Maaari mo bang ibigay sa akin ang mga larawang ito? Sige, kunin mo na. May bakas ng saya sa mga mata ni Nolan. Hindi niya ito pipigilan sa gusto nitong gawin. Mula nang ibunyag ni Layla na siya ay buntis, halos hindi na siya hiniling ni Madam Vanderbilt na gumawa ng anumang bagay kundi sinabihan siyang magpahinga at alagaan ang fetus sa sinapupunan niya. Nadama ni Layla na ang mas mahusay na mga panahon ay nasa unahan kapag naiisip si Willow, na nagawang umakyat sa panlipunang hagdan at naging anak ng De Arma na may kapayapaan ng isip ngayon, at si Madam Vanderbilt, na nagbago ng kanyang saloobin sa at maging ang pagtrato sa kanya ng mabuti. Gayunpaman, kailangan akong magbuntis. Bahagyang nabalisa siya ngayon. Ding dong, may nag-doorbell. Tumayo si Layla at binuksan ang pinto. Isa itong surir. Sinulyapan ng surir ang impormasyon at nagtanong, ikaw ba si Miss Layla Scott? Ako nga, medyo natarante si Layla. Iniabot ng surir ang isang parsela sa kanya. May package ako para sa'yo. Pakipirmahan ito. Pumirma si Layla para sa surir, ngunit hindi niya talaga maalala kung ano ang binili niya online. Pagkatapos suriin ang address, napagtanto niyang hindi nagpapakilala ang nagpadala. Bagamat hindi nakasulat ang address, siya nga ang tumanggap. Pinuksan ni Layla ang parcel habang nakaupo sa couch, ngunit sa isang iglap ay namutla ang mukha niya nang may makita siya. Nanginginig niyang ibinalot ang pakete sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone at siya ay natakot. Nang makitang tumatawag si Willow, dali-dali niyang kinuha ang pakete, dinala ang kanyang cellphone sa itaas, at bumalik sa kanyang silid. Kabanata 203, Willie, bakit ka? Ano? Ang plano ni Willow na pekay ng kanyang pagkakakilanlan ay nabisto. Hindi na mapakali si Layla. Paano ito nangyari? Hindi ba maayos naman ang lahat bago ito? Kasalanan itong lahat ni Maisie. Ang bitch na yun ang nagbunyag sa akin. Mom, galit ako sa kanya. Gusto ko siyang mamatay. Nang mapagtontong niya na ang kanyang anak ay emotionally unstable, nagngalit ang kanyang ngipin at pinakalma si Willow. Willie, kumalma ka lang. Pupuntahan kita sa oras na matapos ko itong problema ko. Nang matapos ang tawag, galit na tinitigan ni Layla ang package. Damn it, sino ang nagpadala ng mga larawang ito? Ang mga larawang ito ay ang aking mga kahihiyan. Ang tanging mga taong nakakaalam ng aking nakaraan ay ang mga nagtatrabaho sa Underground Freeway. Maari kayang hindi nagtagumpay si Nelson at ginagamit niya ang mga larawang ito para bantaan ako.
Hindi ko siya haayan na makuha niya ang gusto niya. Hindi dapat malaman ni Stephen ang tungkol dito. Sa Soul Jewelry Studio, nakatanggap ng text message si Maisie na nagsasabi na pumunta si Layla sa Underground Freeway matapos matanggap ang mga larawan. Ang dulo ng labi ni Maisie ay napaangat. Mararanasan niya lahat ng paghihirap na nalasap ko sa Underground Freeway anumang oras. Kailangang ibalik ko sa kanya kung ano ang ibinigay niya sa akin. Pumasok si Kennedy mula sa labas ng opisina. Jay, gusto kang makita ni Madam Lucas. Sandaling natulala si Maisie at napataas ang kilay. Sabihin mo sa kanya na wala pa ako. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang tiyahin niyang ito. Kahit nung nalaman ni Maisie na galing sa De Arma ang nanay niya ay wala siyang balak na kunin ang pagkakakilanlan na iyon. Kung ano man ang pagkakakilanlan ng nanay niya ay nakaraan na lang iyon. Tumalikod si Kennedy at ipinarating kay Larissa ang mensahe. Alam ni Larissa na ayaw siyang makita ni Maisie, tumayo siya at walang sinabi. Kung ganun babalik na lang ako sa ibang araw. Tumanggaw si Kennedy at pinagmasdan ang kanyang pag-alis. Savannah Jewelry, nakatanggap ng tawag si Stephen mula sa ospital. May sinabi sa kanya ang doktor at nag-aalala siyang nagtanong, paano ang sanggol? Ilang salita ang sagot ng doktor at sa isang iglap ay naging malungkot ang ekspresyon ni Stephen. Pagkatapos ay malamig siyang tumugon, okay, pupunta na ako ngayon. Nang magising si Layla, napagtanto niya na siya ay nasa ospital, na at puno ng mga pasa na maaaring makuha pagkatapos ng isang napaka-espesipiko at malambing na insidente. Bigla niyang naalala na nang bumisita siya sa Underground Freeway para hanapin si Nelson, isang grupo ng mga tao ang nag-inject sa kanya ng ecstasy. Pagkatapos, nagsimulang magsama-sama sa kanyang isipan ang mga pira-pirasong alaala na iyon. Tinakpan niya ang kanyang noo. Ito, paano naging ganito? Naranasan na ni Layla ang mga gamot na iyon noong bata pa siya at hindi na siya nakipag-ugnayan muli sa mga ito mula noon, kaya mabilis siyang nakabagay sa pangalawang dosis na ito. Pero, yung mga lalaking yun talaga, paampes na bumukas ang pinto. Nang makita ni Layla si Stephen sa labas ng pinto, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Naglakad papalapit sa kanya si Stephen na may galit na ekspresyon. Mahal, hayaan mo akong magpaliwanag. Ako. Isang sampal ang damapo sa kanyang pisngi. Nagmamadaling humakbang ang doktor at pinigilan siya. Sir, huminahon po kayo. Hindi kumalma si Stephen. Paano siya makakalma sa sandaling ito? Itinuro niya si Layla na galit na galit. How dare you lie to me na buntis ka? Pinaliwala ni Layla ang sakit sa kanyang pisngi at nag-aalalang nagpaliwanag. Mahal, hindi ko sinasadyang magsinungaling sa iyo. Mahal kita. Ayokong hiwalayan ka. Mahal mo ako. Nakita ni Stephen ang hanay ng mga pasa sa kanyang katawan. At lumabo ang ekspresyon nito dahil sa galit. Slut, whore, and you actually have the face to say that you love me. Mahal, hindi ito ang iniisip mo. Sila. Inahasa nila ako. Ako ang biktima. Kabanata 204. Gusto ko ng diborsyo. Natigilan si Layla, hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Tinanggal ni Stephen ang kamay ng doktor sa braso niya at tinitigan siya ng masama. Ang isang babaeng puno ng kasinungalingan ay hindi karapat-dapat na maging asawa ko, lalo pat pumasok sa Vanderbilt Manor. Umalis si Stephen sa ward nang hindi lumilingon. Mahal. Umangon si Layla sa kama ngunit mabilis na bumagsak sa sahig dahil mahina pa rin ang kanyang mga paa. Kahit anong iyak niya, hindi man lang lumingon si Stephen para bumalik. Napaupo na lang siya sa sahig at umiyak ng umiyak. Nang makita ito, medyo nakaramdam ng simpatiya ang doktor sa kanyang karanasan. Tumayo ka muna ma'am. Ay nalalayan siya ng doktor sa kama, at biglang hinawakan ni Layla ang braso niya. Doktor, paano ako napunta dito sa ospital? May nagsabi na binugbog ka daw at walang malay kaya dinala ka dito sa ospital. Gayunpaman, ang taong iyon ay umalis kaagad at hiniling lamang sa amin na ipaalam sa iyong asawa. Nanginginig si Layla, hindi sigire pero parang alam na niya kung ano ang nangyari. May nag-frame sa akin. Nang makaalis ang doktor, galit na galit si Layla kaya tinabig niya ang lahat ng gamit sa mesa. Tila may hindi nakikitang sapot na tumatakip sa kanya, dahilan para mahulog siya sa isang bitag nang hindi niya napapansin. Dahil sa napagtanto niya na ito ay nakakaramdam siya ng sobrang hingal. Muling itinulak ang pinto ng ward. Sina Maisie at Quincy ang pumasok sa ward sa pagkakataong ito. Layla, ano ang pakiramdam na matikman ang sarili mong balak? Ang madilim na ekspresyon ni Layla ay unti-unting naging mabisyo. Ikaw, ito talagang bitch na ito.
Mukhang kalmado ang ngiti sa mukha ni Maisie. Hindi ba karma ang beach? Kaya bakit hindi ko gawin ang isang bagay na kaya mong gawin sa akin? Galit na bumangon si Layla at lumapit sa kanya. Bitch, papatayin kita. Kumilos si Quincy at nakontrol siya sa pamamagitan ng pagdiin sa kanya sa sahig. Kung tutusin, nangako siya kay Nolan na hinding-hindi niya hahayaang masaktan ang kanyang asawa. Napilitan si Layla na lumuhad sa sahig, nakaramdam ng labis na pag-aatubili na magpasakop sa labis na kasamaan. Maisie Vanderbilt, naglakas loob kang gawin ito sa akin. Hindi ka ba natatakot na sasabihin ko ito sa iyong ama? Dahan-daang tumagilid si Maisie para sumulyap sa kanya. Sa tingin mo ba maniniwala ang tatay ko sa'yo? Hahaha, Maisie Vanderbilt, tila hindi alam ng iyong ama ang iyong tunay na kulay. Ilalantad talaga kita. Malakas na nagngangalit si Layla. Naging pabaya ako at nahulog ako sa bitag na itinakda ng beach na ito, ngunit sisiguraduhin kong babalikan ko siya at bibigyan ko siya ng impyerno. Hindi mo ba natanggap ang mga larawang iyon? Unti-unting napalitan ng takot ang mabangis na ekspresyon ni Layla nang marinig iyon. Pagkatapos ay hindi nagmamadaling nagtanong si Maisie, kung ang mga larawang iyon ay mapunta sa mga kamay ng aking ama, sa tingin mo ba ay maniniwala pa rin siya sa iyo? Nanginginig si Layla. Tinitigan niya ang mga mata ni Maisie na para bang nakatingin siya sa isang napakarilag at makamandag na ulupong, na labis na nagpapanik sa kanya. Ikaw. Ano ang gusto mong gawin? Natakot talaga si Layla. Ang matinding sandaling iyon ay hamupan ng isang malaking agwat, at siya ay nakiusap pa sa kanya. Alam kong may kasalanan ako, mapapatawad mo ba ako? Mangyaring huwag mong ibigay ang mga larawang iyon sa iyong ama. Lahat. Ang natitira ko na lang ay ang iyong ama. Hindi ako pwedeng makipaghiwalay. Humingi ng tawad si Layla at same time na nagmamakaawa kay Maisie habang tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Talagang lalambangin niya ang sinumang makakasaksi sa tagpong ito. Sa kasamaang palad, matagal nang alam ni Maisie ang likaw ng bituka ng mag-inang ito. Kahit napalayain niya ito sa pagkakataong ito, hindi niya gagawin ito sa kanya kapag siya naman ang humiling sa hinaharap. Si Maisie ay may pusong mabait, ngunit ito ay nakasalalay sa kung sino ang kausap niya. Mas gugustuhin niyang ipakita ang kanyang nag-uumapo na kabaitan sa mga padyak sa lansangan kaysa kina Willow at Layla. Napagtanto mo lang na dapat kang magmakaawa sa akin sa sandaling ito. Ngunit ano ang sinubukan mong gawin sa akin bago ito? Hindi ka ba naging masaya noong nagawa mo akong i-set up? Hi, I'm really sorry. Patawarin mo ako. Ipinapangako ko na hindi na ito mauulit. Gagawin ko lahat ng gusto mong gawin ko. Hindi ko lang kayang hiwalayan ang iyong ama. Kabanata 205. Ayaw na ni Layla na bumalik sa dati niyang buhay. Wala nang matitira sa kanya kung aalis siya sa Vanderbilts. Kailangan ko lang panatilihin ang beach na ito sa ilalim ng kontrol ko sa ngayon. As long as she's willing to forgive me, I'll surely wipe her off the grid in the future. Hey, ang pagmamakaawa mo sa akin ay hindi makakatulong sa'yo. Dapat mong gawin ang lahat ng kailangan mong gawin sa lalong madaling panahon. Inayos ni Maisie ang kanyang posture. Noon, ikaw ang may pananagutan sa pagpapaalis sa akin sa Vanderbilt Manor. Ito naman ang oras mo para umalis sa bahay. Ayaw na niyang tingnan ulit si Layla, kaya umalis na siya sa ward, nang binitawan ni Quincy si Layla at humabol ito at naabutan siya. Matigas na umupo si Layla sa pwesto. Unti-unting naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Pumalik si Quincy sa tanggapan ng pangangasiwa ng Black Gold at tapat na iniulat ang lahat ng nangyari sa ospital. Hiniling sa akin ni Mr. Goldman na gumanap bilang alipin ni Miss Vanderbilt sa loob ng kalahating araw. Ano pa bang magagawa ko bukod dito? Ipinatong ni Nolan ang kanyang kamay sa kanyang baba at inilapag ang file sa kanyang kamay. May bahagyang arko sa sulok ng kanyang labi. Mukhang nakagawa siya ng isang mahusay na trabaho at karapat-dapat ng gantimpala. Kinagat ni Quincy ang kanyang labi. Nagawa ko rin ng maayos, kaya bakit hindi ako makakuha ng gantimpala? Pagdating ni Nolan sa Soul Jewelry Studio, alam ng lahat ng staff kung sino ang hinahanap niya sa tuwing makikita siya rito, kaya parang hindi na sila nagulat. Hinihimas-himas ni Linda ang kanyang palso habang papalabas ng bodega. Ngunit hindi niya naiwasang humakbang palapit kay Nolan nang makita niya ito. Nolan. Kumunat ang noo ni Nolan, at bahagyang nanliit ang kanyang mga mata nang marinig ang boses na ito. Nolan, ako ang may kasalanan last time. Hindi ko dapat sinabi yon kay Maisie. Wala talaga akong balak na awayin si Maisie anumang bagay. Galit ka ba sa akin? Naramdaman ni Nolan na medyo madaldal siya. Bukod kay Z, wala ba sa mga Vanderbilt ang normal?
Ayaw niya itong pakialaman at aalis na sana siya sa eksena. Gayunpaman, kinagat ni Linda ang kanyang labi, humakbang pasulong, at gustong mahulog sa kanyang mga bisig. Hinawakan siya ni Nolan sa kanyang mga balikat, at ang kanyang mga mata ay naging mas malamig pagkatapos noon. Bagamat hindi siya nahulog sa kanyang mga bisig, higit na nasiyahan si Linda nang makita niyang inalalayan siya nito. Gayunpaman, inihagis ni Nolan ang kanyang kamay at itinulak siya, nang sandaling si Maisie ay lumabas ng opisina na may dalang mga dokumento, kaya natigilan siya at nahulog sa sahig. Nakakuha ng atensyon ng ibang tao ang eksena. Hindi inaasahan ni Linda na itutulak siya nito palayo. Lumapit si Nolan sa tabi ni Maisie at nagpaliwanag ng masakit, siya ang nahulog sa akin. Nagulat ang lahat. Ano? Diyos ko, ano ang tinitingnan ko? Si Mr. Goldman ay nagpapaliwanag kay Miss Zora na may naaagrabyado na ekspresyon. Mukhang nabigla si Linda at nagpaliwanag sa takot, Maisie, hindi ako, aksidente lang. Alam na alam ni Maisie ang dahilan kung bakit gusto ni Linda na magtrabaho sa Black Gold. Gayunpaman, talagang nagawa niyang kumagat ng bala at itulak ang lahat ng hindi makataong gawain na itinalaga sa kanya. Dahil dito, talagang humanga si Maisie sa kanyang pagpupersege. Gayunpaman, nang makitang sinusubukan ni Linda na akitin si Nolan sa sikat ng araw ay medyo hindi komportable si Maisie. Nahulog ka ba nang hindi sinasadya? Ilang taon ba dapat para hindi mahulog sa sahig una ang mukha? Puff, halos nagtawanan ng mga staff sa paligid ng opisina. Medyo nahiya si Linda at tumayo. Hindi ko ginawa. Matagal ka na rito. Nanahimik na ako tungkol sa lahat ng kaguluhang ginawa mo sa halip na lutisin. Sa lahat ng oras na ito, ang lahat ng nagawa mo hanggang ngayon ay ipahiya ang iyong lola. Dapat bumalik ka na lang kung ayaw mo na talagang magtrabaho dito. Sister Maisie, plano mo bang itaboy ako pabalik? Kinurot ni Linda ang laylayan ng kanyang damit gamit ang dalawang kamay. Hindi ka maaaring manatili sa iyong workstation sa oras ng trabaho. Bakit kita patatigilan dito? Hindi naman sa hindi alam ni Maisie ang ginagawa ni Linda sa bodega. Kung tutuusin, binabanggit ni Xander ang 2 o 3 oras na pagliban ni Linda sa bodega at ang pag-aatubili niyang gawin ng anumang bagay kay Maisie. Kabanata 206. Parang pinipilit si Linda na gawin ang lahat habang nagtatrabaho siya rito. Ayaw munang banggitin ni Maisie noon dahil akala niya ay hindi magtatagal dito si Linda. Gayunpaman, talagang matagal nang matigas ang ulo ni Linda, kaya nagkataon lang na nagkaroon siya ng dahilan para paalisin ito ngayon. Nang makitang determinado si Maisie na tanggalin siya, tumingin si Linda kay Nolan, Maisie. Hindi ito isang bagay na nasa ilalim ng aking kontrol. Walang kwenta kahit sino pa ang tawagin mo ngayon. Dumamlam ang mukha ni Maisie. Siya ang tanging tao sa mundong ito na may lakas ng loob na maging matuwid at walang pakialam sa reputasyon at katayuan ni Mr. Goldman. Napangiti si Nolan, yes, this department is not under my authority. Si Z ang may huling salita dito. Sa wakas ay napagtanto ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng isang lalaki na nanatili sa likuran ng kanyang asawa. Kinagat ni Linda ang kanyang labi, tumalikod, at agrabyado na umalis. Tumalikod si Maisie, iniabot ang impormasyon sa staff sa reception counter, at bumalik sa kanyang opisina. Sinundan siya ni Nolan, ngunit ang babaeng nasa harapan niya ay biglang tumalikod, itinaas ang kamay, sinandal ito sa pinto, at ibinalot sa braso niya ang matipunong lalaki. Tumangala si Maisie sa kanyang makahingang mukha at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nolan Goldman, huwag palaging dalhin sa akin ang lahat ng hindi mo gustong romantikong engkwentro para hilingin sa akin na itaboy sila. Bahagyang nakaawang ang mananipis na labi ni Nolan, at may bakas ng hinala sa mga sulok ng labi nito. Iniunat niya ang kanyang braso para yakapin ang baywang nito at dinala siya sa kanyang mga bisig. Nagsimula ka na bang makaramdam ng pag-aalala? Gumisi si Maisie at nagtaas ng kilay. Siyam sa bawat 10 babae ang magkakaroon ng damdamin para sa iyo, Mr. Goldman, kaya bakit mo sinasayang ang iyong kasikatan sa mga kababaihan para sa isang babae lang? Di na niya kailangan pang tingnan. Maraming babae ang hindi makapaghintay na mapalapit sa kanya, pero bakit hindi na lang niya ako pakawalan? Kinusat-kusot ni Nolan ang kanyang mga mata at tinitigan siya ng matagal. Pero sa 10 babaeng iyon, ikaw lang ang gusto ko. Gustong ko mawala ni Maisie sa kanyang mga bisig, ngunit napakahigpit ng yakap niya para magawa niya ito. Humalaklak siya sa loob-loob. Hindi ko hahayaang lapitan ako ng ibang babae sa hinaharap kung ayaw mong makita sila sa paligid ko. Sino ba ang hindi gustong makita sila sa paligid mo?
Hindi ako, hinaplos ni Nolan ang sulok ng labi ni Maisie gamit ang kanyang mga daliri at marahang itinaas ang baba niya para takpan ang bibig niya bago pa siya matapos magsalita. Ayokong makinig sa mga tinatawag niyang paliwanag. Ang hindi tapat na bibig na ito ay nararapat na halikan. Nawala sa isip ni Maisie ang halik nito. Hindi niya maintindihan ang dahilan kung bakit hindi siya makakalaban sa halik nito. Mabilis na bumalik sa katinoan si Nolan. Hindi niya napigilan ang sarili nang makausap niya ang babaeng ito. Kung hindi dahil sa menstrual period niya, talagang gusto niyang ipagpatuloy ito ng walang sawa. Susunduan natin si Colton mula sa akademya mamayang gabi ng magkasama. Umiwalay sa pagkakayakap si Maisie at umiwas ng tingin. Alam ko, ginawa niya iyon para hindi makita nito ang pamumula ng pisngi niya, pero sayang lang at naibenta na siya ng namumula niyang tenga. Pinipigilan ni Nolan ang pagtawa ng malakas. Ang mahiyain na hitsura ng aking batang asawa ay mukhang napakaganda. Sa Royal Academy of Music, nagmamadaling pumunta si Riley sa opisina ng Disciplinary Department ng akademya at sumigaw pagkapasok niya sa silid, Colton. Nakatayo si Colton sa harap ng guro kasama ang isang matandang lalaking estudyante. Ang bata ay may mga pasa sa sulok ng kanyang mga labi, at ang kanyang damit ay marumi. Gayunpaman, ang ekspresyon ng babae sa likod ng bata ay naging labis na nabalisa nang makita niya si Riley. Ikaw ba ang magulang ni Colton Vanderbilt? Lumapit si Riley sa gilid ni Colton at sinulyapan ang bata. Anong nangyari? Hindi mo ba nakikita yon? Sinaktan ng anak mo ang anak ko. Nabalisa ang babae sa katotohanang binugbog ang kanyang anak, kaya natural lang na mawala sa chart ang kanyang saloobin kay Riley. Napatingin si Riley kay Colton. Kay, hindi nakakagulat na tinawag ako ng batang ito dito. Nasangkot na pala talaga siya sa away. Umurap-kurap si Colton at malungkot na nagpaliwanag, Ninang, hindi ko sinasadya. Siya ang unang nagalit sa akin. Kabanata 207, Kalokohan. Paano magagalit ang anak ko ang isang tao? At sinasabi mo ba sa akin na makatuwirang bugbugin ang anak ko ngayon? Sabi ng babae habang nakatingin sa teacher. Nasaan ang principal? Tawagin ang punong guro dito at bigyan kami ng paliwanag tungkol sa insidenteng ito. Ang mga Linwood ba ay parang random pushover sa iyo? Pakiramdam ng guro ay walang siyang magawa habang tinitingnan niya ang sitwasyon. She then glanced at Colton. Colton, no matter what, nataman mo ang kaklase mo, at hindi iyon ang tamang gawin. Kailangan mong humingi ng tawad sa kanya. Bakit ako unang hihingi ng tawad? Tinawag niya akong bastardo na walang ama. Hindi ba dapat humingi din siya ng tawad sa akin? Tanong ni Colton habang nakatagilid ang ulo. Huminga ng malalim si Riley matapos itong marinig. Hindi ba bastos ang anak mo? Sinong tinatawag niyang bastardo na walang ama? Holy shit, thank God ako yung pinatawag dito. Kung si Z ang nakatayo dito, hindi ba niya sasampalin ang bata? At kung pupunta siya dito kasama si Mr. Goldman? Ikaw, kalokohan, kailan pa nagsabi ang anak ko ang ganyan? Pwede mong tanungin ang anak ko kung hindi ka naniniwala sa akin. Hindi naglakas loob ang bata na tumingin ng diretso kay Riley. Nagngangalit lang siya at itinanggi. Panipi tuldok, hindi ko siya tinawag na ganyan. Tingnan mo, sinabi ng anak ko na hindi niya tinawag ang mga pangalan ng lalaki. Ngunit ang iyong anak ay binugbog ang aking anak, at iyon ay isang katotohanan. Wala akong pakialam. Hindi ko hahayaang matapos ng ganito ang bagay na ito kung hindi hihingi ng tawad ang anak mo sa anak ko ngayon. Sige, tumayo si Riley habang nakaakbay ang mga braso. Sige, kung yan ang gusto mo. Ikaw, sa sobrang inis ng babae ay nagreklamo siya sa guro, tingnan mo siya, anong klaseng magulang siya. Tulad ng ina, tulad ng anak. Dapat ay maliwanag na ngayon. Pinugbog na niya ang anak ko pero hindi pa rin humihingi ng tawad sa kanya na parang tama lang. Dapat tanggalin sa akademya ang estudyanteng maling kumilos. Alam ni Riley na tiyak na hindi bubugbugin ni Colton ang isang tao nang walang dahilan. Bagamat hindi siya ang biyolohikal na ina, siya ang kanyang ninang, kaya paano niya hahayaan ang bagay na ito na hindi maparusahan matapos niya makita na ang kanyang inaanak ay nabuli. Pinili mong maniwala sa anak mo nang sabihin niyang hindi niya pinangalanan ng batang ito, kaya ano ang masama kung maniwala ako sa aking anak nang sabihin niyang hindi niya siya binugbog. Anak ng Diyos, nanginginig sa galit ang babae. Ang bastos na ito ay hindi man lang nang ahas na tawagan ang kanyang biyolohikal na ina dito at pinili na lang na ipatawag ang isang mayabang na babaeng tulad mo. Napatingin si Riley sa kanya habang nakataas ang baba. Haha, nakikita ko. Natatakot ako na wala siyang biological mother.
Hindi nakakagulat na hindi siya nakapag-aral. Ulila na pala siya na walang ina na magpapaaral sa kanya. Ang mapanuksong pahayag ng babae ay nagpalabo sa mukha ni Colton sa isang iglap. Mahigpit na nakakuyom ang maliliit na kamao ni Colton. Sa sumunod na segundo ay damapo na ang palad ni Riley sa pisngi ng babae. Maging si Colton ay natulala sa kanya. Kung tutusin, palagi niyang nararamdaman na ang kanyang ninang ay isang makulit at prangka na babae. Hindi pa niya nakitang kumilos ng ganito katapang bago ito. Tumayo ang guro. Hey, miss, bakit mo biglang sinaktan ng isang tao ng ganyan? Pinahiya niya ang aking Diyosa, sa paghusga mula sa pagpapalaki sa kanya, ang isang sampal ay itinuturing na wala sa akin. Pinagsalikop ni Riley ang kanyang manggas. Pakiramdam ng babaeng nasample ay hindi siya masasaktan ng walang kabuluhan. Sa sobrang galit niya ay sinimulan niyang makipag-scrimmage kay Riley. How dare you slap me? Hayaan mong. Sabihin ko sa iyo, ikaw at ang iyong anak ay hindi na makakatuloy sa Baseburg ngayong na-provoke mo ang mga Linwood. Ang dalaga ay nagsimulang makipag-away sa babae sa opisina, habang ang guro ay talagang natakot at tatawag na sana para sa seguridad. Gayunpaman, isang matangkad na lalaki ang pumasok sa silid sa sandaling iyon. Akala ng guro ay nakita na niya ang kanyang tagapagligtas nang makita niyang papalapit sa kanila ang lalaki. Pinanood ni Luis ang dalawang babae na nakikipagbuno sa isa't isa anuman ang kanilang mga imahe. Pagkatapos ay humakbang siya, hinayla ang likod ng kwelyo ni Riley, at hinayla siya palayo sa gitna ng away. Anong ginagawa mo? Sino? Napatalikod si Riley. At natigilan siya nang makita ang pamilyar at walang pakialam na mukha. Kabanata 208. Kinaladkad siya ni Luis, hindi pa ba ito nakakahiya para sa iyo? Nang makita ng babae ang kanyang hitsura, agad na nahati ang kayabangan nito. Mr. Lucas, sa wakas nandito ka na. Ikaw ang dapat na humatol sa bagay na ito para sa akin. Isasantabi muna natin ang katotohanang binugbog ng batang ito ang anak ko. Sinampal ako ng babaeng ito ilang minuto na ang nakakaraan. Mrs. Linwood, dapat humingi muna ng tawad ang iyong anak para sa kanyang walang kwentang pananalita. Napatulala si Mrs. Linwood. Anak ko, kailan pa naging bastos ang anak ko? Anak ko ang nabugbog. At saka, itong babaeng ito ang unang gumawa ng move sa akin. Kung gusto mong mapunta sa ilalim ng usapin sa pagitan ng mga batang ito, maaari mong bisitahin ang surveillance room at tingnan ang footage. Kung tungkol sa bagay sa pagitan mo at ng babaeng ito, binigyan ni Luis ng patagilid na tingin si Riley, na kasalukuyang nag-aayos ng kanyang damit. Sinalubong ni Riley ang kanyang tingin at agad na humagalpak sa galit na tawa. Ano ang tinitignan mo? Sasabihin mo sa akin na ako ang may kasalanan, di ba? Sinabi lang ni Mrs. Linwood na ang aking inaanak ay isang ulilang walang pinag-aralan na walang ina na magpapaaral sa kanya. Sinabi pa niya na pipilitin niyang palabesan ng aking inaanak sa Baseburg, kaya paanong hindi siya makakatikim sa akin. Pinandilatan niya si Mrs. Linwood na nakaakbay ang mga braso habang sinasabi niya iyon. Sinasabi ko sa iyo na mas mabuting magkusa ka na humingi muna ng tawad sa iyong inasal dahil ang mga magulang ng batang ito ay isang taong hindi mo kayang pabayaan ng mga Linwood. Tumigil si Mrs. Linwood. She dares to say something like this when Mr. Lucas is around. Tingnan natin kung gaano ka kaya. Ikaw talaga ang may kakayahang sabihin ito, ikaw. Mrs. Linwood, kalmado ang boses ni Luis. Kung mas gusto mong husgahan ang mga tao mula sa kanilang background, hindi mo siya maaaring labanan dahil sa suporta ng Hills. Ang ekspresyon ni Mrs. Linwood ay unti-unting tumigas. Ang, mga Hills, gumiti si Riley at nag-wave ng kamay. Kahit ang Hills ay wala kong ikukumpara sa background ng pamilya ni Colton. Mrs. Linwood, kung gusto mo siyang huminto sa pag-aaral, parang paghampas lang ng bato sa itlog. Ano kaya ang masasabi ni Mrs. Linwood pagkatapos makinig sa background ng pamilya ni Riley? Pagkatapos ng lahat, siya ay isang miyembro ng Hills. Paggaman ng Hills ay hindi nakikibahagi sa negosyo, at sila ay talagang mas mababa sa mga Goldman, ang Butchers, at ang mga Lucas sa Baseburg, sila ay isang pamilyang scholar pa rin. Hindi banggitin na ang panganay na anak na babae ng Hills ay ang kasalukuyang misis ng Butchers. Magdadala lamang ako ng paghamak sa aking sarili kung pipilitin kong makarating sa ilalim ng isyong ito. Kaya naman, ngumiti lang siya at sinabing, dahil sa hindi pagkakaunawaan, humingi tayo ng tawad sa isa't isa at ibaon na natin ito. Lumapit si Riley sa kanya, samandal sa harap niya, napakunot ang kanyang kilay, nagbigay ng ilang kindat, at sinabing, ikaw dapat ang unang humingi ng tawad kung gusto mong lutisin ang usaping ito sa pamamagitan ng paghingi ng tawad,
hindi ba? Tungkol dito, unti-unting napahiya ang ekspresyon ni Mrs. Linwood. Napatingin siya kay Louis, na tahimik at tanging anak lang ang kaya niyang isama para humingi ng tawad kay Colton at Riley. Napakamot si Colton sa kanyang mga pisngi at walang isip na sinabi, kung gayon ay atubili kong tatanggapin ang iyong paghingi ng tawad. Nilulunok lamang ni Mrs. Linwood ang mga hinanakit na kanyang tinalikuran at nagmamadaling umalis kasama ang kanyang anak. Tumakbo si Colton kay Louis at nakangiting sinabing, Professor Lucas, bakit ka nandito? Nag-cross arms si Riley at hindi na umimik pa. Bagamat anak ni Auntie Lucas ang lalaking ito, pinili pa rin niyang tumulong sa isang babaeng tulad ni Willow sa handaan. Kaya ayoko sa kanya. Sinulyapan ni Louis si Riley bago bumagsak ang tingin niya kay Colton. Akala ko noong una ay nakahanap ka ng isang menor de edad upang gayahin ang iyong mga magulang. Menor de edad. Ang dalawang salitang ito ay tumama kay Riley. Menor de edad ako. Bulag ka ba? Nagngangalit si Riley. Mukhang bata ka mula ulo hanggang paa. Malamig na tiningnan siya ni Louis. Flat-chested ka at pandak. Kabanata 209. Si Riley ay 5 talampakan at 3 pulgada ang taas, at siya ay nakasuot din ng medyo girlish na estilo. Kaya nga, medyo maikli nga ang itsura niya nang nakatayo siya sa harap ni Louis, na 6'2" ang taas. Pero sinasabi na flat-chested siya. Maaaring hindi iyon masyadong agresibo, ngunit ito ay labis na nakakainsulto. Tumawa ng malakas si Colton. Colton, sobra ka naman. Nakipag-partner ka talaga sa ganyang tao para ibuli ang ninang mo. Naniniwala ka ba na hindi ko ipaaalam ito sa mami mo? Agad na lumapit si Colton sa kanya at niyakap siya ng malambing. Ninang, kasalanan ko kaya wag mong sasabihin kay mami. Nang makita si Colton na umaarte ng kaibig-ibig at mapang-akit sa kanyang harapan, naging napakaamo at cute muli ni Riley. Nang makita ni Colton ang caller ID na ipinapakita sa smartwatch, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Oops, nandito na si mami para sunduin ako. Inilabas ni Riley si Colton sa campus at nakita niya ang isang nakakasilaw na Rolls Royce na nakaparada sa gate. Mami, nagmamadaling niyakap ni Colton si Maisie nang makitang lumabas ito ng sasakyan. Napakamot ng ulo si Maisie. Bakit late ka lumabas? Habang sinasabi niya iyon ay tumangala siya at nakita niya si Riley na papalapit sa kanila. Pagkatapos ay tinitigan niya si Colton. May ginawa ka bang gulo? Hindi, wala. Kailan pa ako ng gulo? Gusto kong kumain ng fried chicken wings, kaya dinalhan ako ni Ninang ngayon lang. Oo, napakahusay ng ugali ni Colton, kaya dinalhan ko siya ng pritong pakpak ng manok. Pilit nang umiti si Riley. Napatingin si Maisie sa kanilang dalawa, nagtataka kung bakit nahihirapan siyang paniwalaan ang mga ito. Daddy, nandito ka rin. Mabilis na iniba ni Colton ang usapan at dirdiretsong sumakay sa kotse. Napalingon si Maisie kay Riley. Gusto mo bang ihatid ka namin pabalik? Nag-drive ako dito. At saka, nahihiya akong istorbohin kayong tatlo. Ayaw niyang maging fourth wheel. Ikanaway ni Maisie ang kanyang kamay. Sige, uwi na muna kami. Napakurap si Riley, nagtaas ng kamay, at kumaway pabalik sa kanya. Bye! Pagkaalis ng sasakyan ay tinapik ni Riley ang kanyang dibdib. Yung 3 Rugrat ay pare-pareho lang. Iniisip lang nila ako sa tuwing may gagawin silang masama. Kung malalaman ba ni Z ang ginawa ko sa kanila, unfriend ba ako? Oh, si Mr. Goldman pala ang ama ng bata. Isang boses na biglang tumunog mula sa likuran ni Riley ang nagpakilabot sa kanya. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang lalaking nakatayo sa kanyang likuran, at sa kanya iniangat ang kanyang ulo upang tingnan ang mukha nito. Medyo matangkad siya. Anong tinitingin-tingin mo, shorty? Tumingin si Louis sa kanya at umalis. Sigaw ni Riley sa kanyang likuran, ano ang maipagmamalaki na isinilang na matangkad? Karaniwang maalikabok ang hangin sa itaas. Sa pagsasalita tungkol dyan, dapat akong magpasalamat sa iyo para sa paglilinis ng hangin. Anong klaseng tao ba siya? Napakabastos niya. Sa Vanderbilt Manor. Tingnan mo ang ginawa ng anak mo kay Lynn. Talagang pinaalis niya si Lynn at pinabalik siya. Nagrereklamo si Linda kay Madam Vanderbilt mula nang makabalik siya mula sa Black Gold Group. Kaya diretsyong pinagsabihan ni Madam Vanderbilt si Stephen sa hapagkainan. Kung tutusin, inaabangan niya ang pagkakasundo ni Linda kay Nolan. Sa hindi inaasahan, pinalayas talaga siya ni Maisie sa kumpanya ng walang anumang lehitimong dahilan. Napakagatlabi si Linda. Lola, ilang salita lang ang nasabi ko kay Nolan, at pinaalis niya ako dahil doon.
Ang sakit talaga sa likod ni Maisie. Siya ang nangako na bibigyan kanya ng part-time na trabaho noon. Hinayaan kong dumausdas ang katotohanang ginagamit kanya bilang isang kuli, at pinaalis ka na niya ngayon. Nang hindi nagbibigay ng legit na dahilan. Itinutulak niya talaga ang swerte niya this time. Habang pinag-iisipan ito ni Madam Vanderbilt, lalo siyang nagagalit, at lumala ang kanyang impresyon kay Maisie. Hindi, pupunta ako at kakausapin ko siya tungkol sa isyong ito sa ngalan ni Lynn bukas. Nang matapos siya sa pagsasalita ay ibinaba ni Stephen ang kanyang mga pilak. Natahimik sandali ang hapagkainan. Kabanata 210. Anong ginagawa mo? Nakaramdam ng di pagkakomportable si Madam Vanderbilt nang makita niyang ibinaba niya ang kanyang mga pilak at tahimik na nagtampo sa hindi malamang dahilan. Dapat alam mo ang relasyon ni Mr. Goldman at Z. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang nasa isip mo. Kung maglalakas loob kang makipagtalo kay Z, maaari ka nang bumalik sa ancestral mansion. Masyadong matagal itong tiniis ni Stephen. Mas marami na siyang tiniis kaysa karaniwan dahil lang sa biyolohikal niyang ina. Ano? How dare you threaten your own mother? Natutuwa akong marinig na alam mo pa rin na anak mo ako. Napatahimik si Stephen. Apo mo si Z, pero hindi mo siya pinapansin. Pinapahalagahan mo ba ang iyong apo? Kung hindi mo pinapahalagahan ang isang apo tulad mo, matagal ko nang hiniwalayan si Leila. Hindi ako dapat magpakatanga sa kanyang peking pregnancy scheme. Ano, isang peking pagbubuntis, natarante si Madam Vanderbilt. Nagtataka pa rin siya kung bakit buong araw niyang hindi nakikita si Leila sa bahay. Iniisip niya na baka nasa ospital siya para sa ilang regular na check-up, ngunit hindi niya inaasahan na peke pala ang pagbubuntis niya. Wala kang apo. Kontento ka na ba? Tinanggal ni Stephen ang kanyang lap napkin dahil ayaw na niyang kumain ng hapunan. Pagkatapos ay tumayo siya, umakyat siya at bumalik sa kanyang silid. Sa wakas ay nakabawi si Madam Vanderbilt mula sa kawalan ng ulirat at pagkatapos ay galit na sinabi, Leila Scott, how dare she fake a pregnancy to fool me? Lola, ano ang dapat kong gawin ngayon? Okay, Maisie is quite an observant girl. Sa tingin mo ba hindi niya alam kung ano ang tingin mo kay Mr. Goldman? Alam ni Madam Vanderbilt na tiyak na hindi bibitawan ni Maisie si Nolan, kaya tila kailangan nilang humanap ng ibang paraan. May naisip siyang bigla, dali-daling kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang isa pa niyang manugang. Leila, itong hindi karapat-dapat na babae, how dare she lie to me? Hindi ko na siya maasahan, kaya ang panganay kong manugang na lang ang maaasahan ko. Kinabukasan ng hapon. Isinuot ni Maisie ang kanyang customized na alahas para sa isang customer, isang palawit na gawa sa mga esmeralda. Ano sa tingin mo, Mrs. Hizens? Kontento ka na ba? Oh, ito ay perpekto. Wala pa akong nakitang tao na nakasuot ng ganyang palawit. Mukhang napaka-espesyal at maganda. Tumayo si Mrs. Hines sa harap ng full-length na salamin at lumingon mula sa isang gilid patungo sa isa, pinahahalagahan ang pendant. Isang palawit na mula sa mga esmeralda, siya lang ang nag-iisang taga-disenyo sa larangang ito na makakaisip ng ideyang ito. Ito ay mukhang sunod sa moda at kabataan, at tiyak na makakaakit ito ng maraming atensyon sa tuwing ipares ko ito sa anumang evening gown at isusuot ang mga ito sa lahat ng uri ng mga handaan sa hinaharap. At ang pangunahing dahilan ay walang ibang maling paggamit ang pagsuot ng kwintas na kamukha nito. Ganyan ko maipagmamalaki kapag naubos ko na. Mrs. Hines, ang marinig na nasiyahan ka sa produkto ay isang ginhawa. Ngumiti si Maisie, hinubad ang kwintas para sa kanya, at hiniling sa staff sa gilid na kunin ang gilt gift box. Pagkatapos ay inilagay niya ang kwintas sa kahon ng regalo, inilagay ito sa bag ng regalo, at ibinigay kay Mrs. Hines. Kinuha ni Mrs. Hines ang bag ng regalo, nakipag-chat saglit kay Maisie, at umalis kasama ang kanyang katulong. Iniimpake ni Maisie ang kahon ng alahas at ilang odds at natatapos sa mesa nang makatanggap siya ng text message mula kay Madam Vanderbilt. Mukhang masigasig ang tono ng mensahe nang yayain siya ni Madam Vanderbilt na kumain kasama ang kanyang tiyahin. Hindi kailanman magiging ganoon kadali ang mga bagay. Pansamantalang isinantili ni Maisie ang kanyang trabaho sa studio at ibinigay ang lahat kay Kennedy, na hinihiling sa kanya na asikasuhin ang mga bagay sa ngalan niya. Nang makitang lalabas siya muli, tinanong ni Kennedy, Z, lalabas ka ba? Oo, pumunta ang tiyahin ko sa Baseburg. I wonder kung ano ang nasa isip ni Madam Vanderbilt this time around, tugon ni Maisie na matamlay. Ang mga taong naninirahan sa ancestral mansion ng mga Vanderbilt ay hindi kailanman nag-isip tungkol sa kanya bago ito,
Ngunit lahat sila ay bibisita sa kanya sa sandaling sila ay dumating sa Baseburg nitong mga nakaraang araw. Dapat may iniisip sila, kaya syempre, kailangan kong pumunta at tingnan ng personal. Alam ni Kennedy ang tungkol sa relasyon ni Maisie at ng Vanderbilts. Kung hinahanap siya ng mga tao mula sa ancestral mansion ng mga Vanderbilt, dapat ay tungkol ito sa mana ng Vanna Jewelry, di ba?